Pumalag si Congresswoman Luistro. Oo. Pumalag siya, 'di ba? Sinabihan siya na kinain daw siya ng buhay. Mm. 'Yun ang pinagkakalat ng mga DDS, 'di ba? Kinain daw siya ng buhay. Oo, ni Sara Duterte, 'di ba? Ng abogado pala ni Sara Duterte. Oo. 'Yun eh. Oo. Ay sumagot ang lola niyo. Naghamon ang lola niyo, patay. Oo. Naghamon eh. Oh, ano ba sabi? Well, wait, balikan natin yung chismis. Na nag-trigger kay Congresswoman Luistro na sumagot. Okay, game. Yan. Balikan natin. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara si House Lead Prosecutor Jervy Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervy Luistro. Ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nang ibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging Wait, sino ba informant nyo? Paano nyo na-qualify na unprepared yung prosecution? Alam ba niya ang ibig sabihin ng qualified? Or prepared pagdating sa pre-trial? Baka isa lang sa mga ano yan dyan, reporter yan dyan sa loob na tinitingnan lang yung optics, hindi yung content. Diba? Or baka galing yan sa abogado din ng mga DDS. Sila sabi, tinan nyo, kinain ng buhay, diba? I mean, could be anything. Tutuusin. Anyway, tuloy natin. Arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period po ngayon, mainit ang ulo. Una nang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Wait, balikan ko yan. Makikita niyo yung mga papeles sa harapan ni Congresswoman Luistro? Yan ba, hindi prepared? Ito ba ang prepared? Puro notebook? O baka nasa computer, di natin alam. Pero I mean, prepared. Ewan ko lang ha. Baka iba ng definition ng prepared ngayon. Baka si Ida na naman. Para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune, Nervasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila wala silang bit-bit. Sila na nakafocus the whole time. Wala silang nilalabas. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, nagpunta sila dyan para, what? Kumontra lang? Ganon? Manggulo? Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. Ayan. Mas malinaw yun. Wait, balikan natin. Sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa Ito, si Luistro, ayan, puro-puro na yung ano nyo dyan, ang dami dami niyang sira ng files Ito sa kabila. Asa na prepared? Ni laptop, wala. Very fun. Di ba ang kwento ka, nagpunta lang sila dyan para i-petition na i-dismiss yung kaso? Nasaan ang kinain? Lumpia lang daw ang kinain, sabi ni. Lumpia. Wala man lang. Nakikita nyo ba yung lamesa nila? Walang laman? Tapos dito sa kabila, syempre ibang abogado, wala na. Kasi ang lead mo is si Jervy Luistro. Nasaan niya ang papel, lahat Anyway. Sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila ho ba? No, not necessarily, no. I would charge the exchange of arguments as
merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense. No? But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako in the prosecution at siya doon sa defense. Una na rin nilinaw ni Attorney Michael Puwa na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. It's normal in any pre-trial, even in the, hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular ng mga kaso, ay normal lang yung mga ganun bagay. Wala namang personal yan, trabaho namin. Ganito rin ang pagtingin ni Clerk of Court Bantug nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang PTC nitong Huwebes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, Sa Monday partikular daw, dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Babalik sa Lunes, June 22 ang defense at prosecution. Sabi ni Juwapi. Attorney Michael Powa, aka Informant. Ha ha ha. Pwede. Hindi ako magtataka kung siya informant. Sa Senado bilang pagpapatuloy ng pre-trial conference. Ang PTC ay para sa pagpapasimple ng mga issue, pagmamarka ng mga ebidensya, stipulation of facts at iba pa. Nagsumite na rin ng listahan ng witnesses sa impeachment court. Bawal ang surprise witnesses under the rules. Kaya't una nang nagsumite ang prosecution ng about 57 names para walang maging hamon sa trial. Hindi pa tukoy sa ngayon kung susulpot si VP Sara sa magiging trial sa July 6 para sa Agenda Weekend. Ay, nako. Anyway, ma-action na agad yung impeachment. So, yun nga, kumalat yung chismis na kinain daw ng buhay ni attorney season, si Congresswoman Luistro. Pero ito, sumagot si Congresswoman Luistro kanina. Kanina lang to Kung may event sila sa Batangas kanina Ito, tinanong siya na isang reporter. Kanina, umaga may lumabas na headlines about the pre-trial. Ang sabi ang headlines, Congressman Beatrix Luistro kinain ng buhay na attorney season dahil ang hindi daw ready ang prosecution. Your reaction? Of course, we are ready. Manood na lang sila sa impeachment trial. Kanina, Panood na lang daw kayo sa impeachment trial. Oo nga naman. Oo, yan ang hamon sa inyo ni attorney ni Congresswoman Jerby Luistro. Oo. Manood na lang kayo sa impeachment trial. Kasi mga kababayan, maski nga yung mga abogado, tawa kasi ng tawa sa fake news na yun. Halimbawa, si attorney Garrido, Wilfredo Garrido. Inikisan pa niya yan. Sabi, what kind of fiction is this? The pre-trial is the most boring part of litigation. There is no drama to be expected. All you do is, among others, agree to a stipulation of facts, compare exhibits to originals, admit their admissibility, state the issues, etc., etc. If you do not want to stipulate on a certain fact, example, date of commission, value of a certain object, identity of a person, you don't argue, just go on to the next. Ganun lang pala yun. Oo. Move on to the next lang. Pag hindi kayo nagkasundo, okay, next. Ganun lang siya. If you do not admit the genuineness of a document, you provisionally mark it and leave the appreciation to the judge later. Okay? Tapos names of witnesses, ganyan-ganyan. Ito sabi, paano kakainin ng isang abogado yung kalaban sa pre-trial? This can only happen if one lawyer is deliberately disruptive or provocative, which usually happens in the case of young lawyers trying to impress their clients. Ayun. Yun ang sabi. Kapag daw merong ganyang attitude sa pre-trial, ibig sabihin, nagbida-bida lang si lawyer. Kasi, nagpapabida para sa kliyente. Ganun pala ang ginawa or posibleng nangyari. So, I would say, yung kumain ng kapwa abogado sa pre-trial conference is the one out of order, unprofessional, and unduly disruptive. I don't think such kind of behavior is something to be proud of. Ay, yun pala yun. parang biglang nawala ng respeto yung mga parang biglang naubusan ng respeto para kay Attorney Season, no? Kasi parang sinasabi lang dito ni Attorney Garrido, out of order ka na, unprofessional ka pa, at unduly disruptive. Hindi mo naman kailangan gawin, ba't mo ginagawa yan? Nanggugulo lang daw, guys. Ito ngayon. The real drama takes place during trial, when the witnesses take the witness stand, when objections are raised and ruled upon. Although much of the drama has been preempted by reducing the direct testimony to written judicial affidavits, that was not so early in my practice. At ito na kasi ngayon, may judicial affidavits na. Kasi minsan yung witness pinapatay. So,
Para para maiwasan yung kapag sinugi si witness wala ka ng testigo, ito with judicial affidavits ang required na yung judicial affidavits. Wala nang bawian yan. Kapag sinumite mo yan sa court, yun na yun, wala nang bawian yun. Yun na yung kwento mo, kumbaga. Yun ang affidavit. So, ngayon ganyan So baka ganyan na rin yung mangyari ngayon, puro judicial affidavits na lang. So nowadays, the drama begins on cross-examination. Malayo pa yan. Huwag na maging drama queen. Drama lang pala guys. Oo. Drama lang pala si bilyonaryo. Madrama masyado. Alam niyo mga kababayan, ang tawag dyan, I think si bilyonaryo has engaged in this. Ang tawag dyan, yung chest thumping ang tawag. Oo. Alam niyo yung mga gorilla? Yung mga gorilla, pag makikipag-away sa kapwa niya gorilla, di ba tatayo gano'n tapos gaganyan? Chest thumping. Pagyayabang yun. So, pinapakita niya na, mas malaki ako, mas malakas ako. Ganyan, chest thumping ang tawag. Yun. Nag-actong gorilla si Atty. Sison. Umakto siyang gorilla. Kaya nga ang sabi ni Congresswoman Luistro, hindi, manood sila ng trial. Which is, alam nyo, kasi hindi naman natin nakita yung pre-trial. So, we cannot really say kung may kinain ba o wala. Or kung meron bang napahiya o wala. We cannot really say kasi konti lang naman yung mga tao dun. So, I'm not saying na hindi yun nangyari. What I'm saying is, it's hard to verify. Unless lahat sila magsasalita, sasabihin na, totoo yun, whatever ganyan. So, allegedly, ang nangyari ay chest thumping lang. Angas-angas lang. And alam naman natin mga kababayan, dyan mahilig ang mga DDS. Mahilig sila sa angas lang. Pero kapag nandiyan na yung hamon, nagtatago sa Hong Kong or Singapore or China. Di ba? Naalala niyo yun? Merong isang certain Duterte na naghamon ng suntukan sa isang dating chief PNP. Tapos all of a sudden, nung pinalagan siya sa kanyang hamon, lumipad papuntang Singapore. Merong certain mayor na ginamit na tapunan ng basura ang harapan ng DENR. Inutusan ng Malacanang ang DILG na imbestigahan yung nangyari. Biglang lumipad papuntang China. Ganun. Yabang lang. Yabang lang yun, guys. Hindi lang si Atty. Wilfredo Garrido nag-react. Kahapon nabasa na natin to si Fiscal EJ. Believe me when I say na walang debate na nangyayari during pre-trial. Ang ginagawa lang dyan ay paglista ng witnesses, exhibits, stipulations at iba pang mga matters para maging maayos ang trial. So the only way nakakainin ng buhay ng lead counsel ni VP Sara si Kong Luistro during pre-trial is kung literal nakakainin siya. So sino ba ang gumawa ng fake news na to? Ang babaw naman ang daling i-debunk. Si Fiscal EJ. Ay, nako. Meron pa. Ito, hindi ko alam kung ito si Attorney Reyes. Ayan, si Attorney Reyes del Rosario. One time bumisita sa atin to si Attorney Reyes. Sabi ng DDS, kinain daw ng buhay si Rep. Jervy Luistro ng defense lawyer ni VP Sara. Sige lang, libreng maniwala sa propaganda. Pero sa trial, si VP Sara naman ang mabubusog sa buffet ng ebidensya. Eat all you can. Impacho malala. Gusto ko to comment na to ni Attorney Reyes, promise. Gusto ko to comment niya. Lalo yung si VP Sara naman ang mabubusog sa buffet ng ebidensya. Eat all you can. Gusto ko to. Promise. Gusto ko tong comment niya na to. Kasi nga mga kababayan, walang napakitang ebidensya. Oo. Hindi nagpakita ng ebidensya yung depensa para kontrahin yung ebidensya ng prosecution. At sa mga kababayan, sa kaso, mahalaga po kasi ebidensya eh. Mahalaga po kasi yun. Kaya, ewan ko lang. Diba yun ang sinabi sa balita kahapon eh. Sara Duterte's evidence list lacks legit confidential funds recipients and income sources. Wala silang ebidensya. Their pre-trial brief is voluminous, but it is less in substance. There's no substantive controverting evidence. It's purely general denial and repetitive questioning of the process. Hanggang doon lang, no? Dinadaan sa technical. Puro technical lang. Actually, mga babayan, ito nga, nag-submit na ng witness, no? Kanina mabanggit na. Pero, mga kababayan, ito ang akin. Kung talagang mahusay or talagang matapang ang abogada, yung defense attorney
Kung talagang matapang. Doon na lang sa, I would assume na mahusay. Oo. Sabihin natin mahusay. Pero kung talagang matapang, oo. But, never silang humarap sa impeachment hearing sa House. Di ba?